Hello, good evening na po. At medyo napagabi na po ang aking pong devotion. Pero ganun pa man po ay minarapat ko na kahit araw-araw po, anumang oras, na makapagbigay ako ng panahon sa panalangin. At pagbubulay po ng kanyang salita ay mas maganda po ito para po sa akin. Kasi mahalaga naman po talaga sa buhay natin, mga kapatid, na tayo ay lumalapit sa Panginoon at nag-aaral po ng salita ng Diyos. At ang aking pong nakita na nagbubulay ko ngayon, yung pong Proverbs 12:1-3, na dito binabanggit po ng Biblia, no, na yun daw pong tao na gusto yung siya dinidisiplina or sabihin natin nare-review, nakukorek, maganda raw po ito. At nagkakaroon siya ng tinatawag na kagandahan sa harapan ng Panginoon. Pero yung ayaw naman po nito, at ng hatred po ang ika nga, stupido raw po. Sabi, stupido, kung titignan pa pag stupid to, ibang ang pakasalin po na sa Tagalog, diba? Stupido ka, para bang bobo, parang tanga. Ang dating po nun, yung mga taong ganun pala. Ayon din sa Bible po, Tapos yung kanya po binabanggit dito, no, na yung tao daw po na palagi ang may mga pagkataon na ang tinitingnan niya yung kanya pong sariling kaparaanan o yung tinatawag po ng mga bagay na mali. Hindi rin po ito makapag-establish ang kanyang katayuhan, mga kasinungalingan, mga bagay na maaaring lihis po sa kalooban ng Panginoon. Pero yung tao daw po na umuugat sa kanya yung katotohanan at katuwiran ng Diyos, ay hindi raw ito kayang itumba o i-remove. Pero yung mga taong unrighteousness, yung taong sinungaling, ang taong hindi marunong magpasakop sa Panginoon, yun daw po, madali pong matumba, mabuwal, no? So sa ating pong buhay, mas mahalaga po na dapat po tayong tumatanggap din po ng pagdidisiplina, pagre-rebuke minsan. Kasi kung minsan na tayo ay nagkakaroon po ng tinatawag na self-righteousness, especially po pag tayo po ay sabihin natin tumatagal na po sa pananampalataya. Ang kagandahan po doon sa pag tayo tumatagal sa pananampalataya ay open pa rin tayo po doon sa pag-correction mismo ng Diyos. Maganda po yun. At yung pabor po ng Diyos, makakuha po natin yun. Yung ganong bagay. Ako po, bilang pastor ay may mga comment sa akin o mga criticism po sa akin. Tinatanggap ko po yun. Sa katwiran ko, hindi naman ako mahusay. Hindi naman ako magaling. Hindi ako matalino, malabo ang mata ko. So, kailangan ko ng mga pag-mentor, kailangan ko ng mga tulong na makapagbibigay po sa akin ng patuloy na kaunawaan sa takbuhin ng buhay. Mahirap naman doon kasi yung sobra mong talino o sobra mong galing, no? O sobra mong husay, tapos hindi ka tumatanggap ng malang correction o yung mga advice o yung mga positibong kritisismo na dapat nating matanggap. Iba naman po siyempre yung mga negative na criticism yun, talaga yung pagbubuli, yung mga ganun, iba naman ho yun. Pero yung may magsabi sa iyo na medyo, pastor, medyo parang ano na ho ata nagagawa ninyo, ano ganito. Akin, open po yun. Mas gusto ko nga po yun na may nagkukurik ko sa akin. Dahil alam ko po, yung ganong bagay, ginagamit yun ng Panginoon. Kasi hindi naman totally na ngayon ho, mga kapatid, na tayo, ang Diyos, ang salita ng Diyos, directly po maririnig natin. Pero hindi po tayo sarado po doon. Alam naman natin ang Diyos pinag-uusap kahit sa kanya pong direktang salita. Kaya lang medyo sa ngayon po, meron na po tayong Bible at meron na pong sitwasyon sa paligid natin na umaandar. Kaya mostly po, ang pangungusap po ng Panginoon sa Word of God niya, sa Bible, isa po sa tao. Kaya naman ho, dapat po open po tayo for rebuke, no? Ako,
itong mga nakakarang buwan, nakita ko na nagpapasalamat ako doon sa mga taong kinukorek po ako. Nagpapakorek naman po ako. Hindi, mahirap po kasi yung hindi ka maayong magpapakorek na akala mo ikaw napakatama-tama mo. Wala akong ganun sa Bible na lahat po tayo perfecto, no? Lahat po tayo magaling. Para sa akin po, isa lang ho ang magaling, isa lang po perfecto, si Jesus Christ. At ako po, tayo, talagang nagkakamali pa rin po, no? At lagi ho tayo manindigan sa pananampalataya na ang Diyos po ang tanging makapagbibigay po sa atin ito. So kung meron po tayo mga bagay na naririnig, no? Una-una po, panalangin natin na ano ba itong mga bagay na ito at nawa ay makatulong nga ito sa ating pong buhay. Ang nakakalungkot lang po ngayon, kung minsan po, no, may mga ilan akong nakikita sa sabihin natin sa Facebook ngayon ay yung using the power of the God's word o yung word of God for a personal gain, yung ginagamit ng sa sariling kapakanan, medyo parang hindi rin po maganda. Dapat po maging makatotohanan po ang ating pong dapat na gawin. No, yung sabihin, yung salita ng Diyos gamitin natin talaga na kung ano po yung diwa, no, yung konteksto nito, yung kapahayagan nito, pag-pray po natin, wag natin gamitin doon sa sariling pakinabang lang. Although mayroong mga direkta naman na magagamit natin for pakinabang, like for example, yung the word of God, yung truly and truly, I say unto you, you must be born again. Yan, dapat to. I-apply talaga natin, gagamitin natin yan. Dapat po tayo maborn again po talaga. Pangalawa, yung tinatawag na seek ye first the kingdom of God. Totoo po yun, dapat po. Pero yung gagamit po tayo ng mga salita ng Diyos para lang po sa kapakinabangan ng ating pong mga kagustuhan sa pansariling kaparaanan. In a self-fixed way, medyo hindi po yun maganda. Kundi gamitin natin ang salita ng Diyos mismo na talagang nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, nagtutuwid ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, nagpapala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi po nagkukondem, hindi po nagpaparusa, hindi po nagpupukol ng putik po yung salita ng Diyos. Iba ho yun pag ginamit natin salita ng Diyos na ganoon. Kaya naman po patuloy lamang po tayo na miling sa Panginoon yung kanyang pangunguna po na i-search po lagi natin ating mga puso. At huwag nawa tayo masumpungan na tayo po ay self-righteous na, perfect na po tayo. Lahat po ay nagkakamali, lahat po ay nagkakaroon po ng kasalanan. Araw-araw nga nagkakasala tayo. At wala pong matuwid po hanggang ngayon po sa atin, maliban lang po sa ating Panginoon sa Kristo. So, pag-pray po natin yung mga bagay-bagay na nararanasan natin, patuloy tayo lumapit sa Diyos. Patuloy natin, sabi ko nga noong nakaraan, mentras po na malaki yung problema mo, mentras po lakihan mo yung lapit sa Diyos. Mentras po na nahihirapan ka, mentras na pahirapan mo ang sarili mo sa pagtawag, paglapit, ibig sabihin yung maglaang ka ng buong panahon. Yung isipin po ng hirap, yung talaga namang mahirap po lumapit sa pangmanalangin dahil nga po sa ating mga kalagayan, ilapit natin ang gusto yan, kapatid, na naniniwala naman tayo pagka yung sinseridad ng puso natin sa paglapit at pagdulog po sa Panginoon. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Naniniwala naman tayo doon na ang Diyos po ay hindi sinungaling, ang Diyos po ay matuwid. Ang Diyos po ang tunay na magpapala po sa atin. Panalangin lang po natin sa bawat sitwasyon ng buhay natin, even ang ating bansa ngayon na
Patuloy po tayo humaharap po sa kagipitan ng buhay, kahirapan ng buhay. At sabi ko nga doon sa driver na kanina, 105 na raw ang krudo at hindi pa nga tumataas ang pamasahe. So pag tumaas kasi ang pamasahe, dami ng madadamay po. Ngayon po, nakakalungkot pero panalangin pa rin po natin mga kapatid na patuloy po tayong samahan ng Panginoon dahil ang epekto nito sa mga mahihirap pong tao. Yung mga mayayaman, hindi na masyado apektado po yan. Pero tayo po mga mahihirapan sa ngayon, lalo na po pag nagtaasan na pong lahat, marami na pong tumataas na bilihin. Pag-pray po natin na harinawa, matapos na po yung gerang yan. Bagamat nakita naman natin sa Bible, may katotohanan po na talaga magkakaroon ng gera, pero hilingin pa rin natin sa Panginoon na tayo po, sa kabila po ng ganito pong karanasan, patuloy pa rin tayong maging malakas at manalig at maglingkod po sa ating Panginoon. At tulungan tayo na wag ho tayo maghirap para hindi ho tayo, sabi nga ni Haring Solomon, wag tayo maging tulungan tayo ng Diyos, huwag tayo maging sinungaling, huwag tayo maghirap. Baka pag naghirap tayo, lalo tayong lalayo sa Diyos, magkakasala. Huwag naman tayong maging mayaman, baka naman hindi natin maalala ang kadakilan po ng Panginoon. Kaya salamat po and good evening po at nawa ay ating pagtulong ngayong gabi ay maranasan natin muli ang kapahinga ng ating katawang lupa, maging ating kaisipan, upang sa ganun po kinabukasan ng umaga ay tayo po ay sama-samang muli o tayo po ay patuloy na magkakaroon ng kalakasan sa mga anong bagay natin gagawin po sa araw at bukas. Salamat po and good evening everyone.